So what's up guys, it's me Jan, Sawadikap. At for today's video, pag-usapan po natin kung paano mag-apply ng DIY o self-application sa New York Board of Nursing para sa inyong NCLEX RN exam. So, una guys, kailangan mo pong mag-apply ng for exam sa isang state like New York. Mamili po kayo, New York, Texas, depende po kung anong gusto nyo. Pero advice ko, isa sa madali lang applyan is the New York Board of Nursing, especially if you don't have Philippine RN. So, pwede ka mag-apply sa New York Board of Nursing. Pwede naman din sa New Mexico. Kaso lang, 2010 below is mahirap mag-apply kung BSN graduate ka lang kasi kailangan mo refresher course. So, may hinihingi sila. Pero kung 2010 up for New Mexico, pwede po kayong mag-apply sa New Mexico. So, pwede din po kayo North Dakota, pwede din po. Depende na po yan sa gusto nyo. Pero ito pong video na to is for New York Board of Nursing. So, sa New York po guys, kailangan nyo lang pumunta sa website po nila. Okay? To fill out the Form 1F. So yung 1F is nasa website po yun. So, yun po yung unahin yung gawin. Alright? And then, kailangan, doon po sa requirement po sa New York Board of Nursing, kailangan po graduate po kayo ng BSN. BSN po guys 4 years. Bachelor of Science in Nursing. Then, kailangan po ninyo kumuha ng training. So, dalawang trainings po ang kailangan po ninyo gawin sa New York Board of Nursing. Kailangan po ninyo ng child abuse training at child abuse at infection control training. So, kailangan po ninyong gawin yan. Dalawa na yan. Pwede po kayo CFU fast. So, pwede po ninyong CEU, something like that. So, search nyo lang po yung trainings na yon. Kailangan nyo pong magbayad. Kailangan po ninyong gawin yung training. Kailangan po ninyong mag-exam at pasahin. At pumasa sa dalawang trainings na yan. Bibigyan po kayo ng certificate. At kailangan po ninyong i-save po yan. Kasi yan po yung i-attach nyo sa Form 1F. Alright? So, kailangan po ninyo ng scan copies ng inyong diploma at transcript of records. Then, kailangan po ninyo mag-fill out sa Form 2F. So, tapos na po yung Form 1F po ninyo doon sa online application, na-submit nyo po, nagbayad na po kayo kasi mabayad po yun. Pero, kailangan po ninyo gawin muna yung trainings. Alright? So, kung gawa na po ninyo Form 1F, na-send na po ninyo, nagbayad na po kayo, kailangan nyo po gawin yung Form 2F. So, yung Form 2F po, mga ma'am and sir, is kailangan po ninyong i-fill out yung form at isi-send po ninyo, or kung nasa abroad po kayo ngayon, kailangan po ninyo ng representative sa Pilipinas para pumunta sa school po ninyo, kung saan po kayo nag-graduate ng Bachelor of Science in Nursing. So, kailangan po ninyo pumunta, i-fill out na po ninyo ang Form 2F, i-print na po ninyo, kung nandyan na kayo sa Pilipinas, pwede po kayo na po yung gagawa, or kung nasa labas po kayo ng bansa, representative po ninyo. So, i-print lang po niyo yon, pupunta siya ng school, kailangan po mag-request ng inyong TOR at RLA. TOR at RLA lang po yung naka-attach po dyan, wala pong diploma. Kasi doon na po sa Form 1F po ninyo yan i-attach. So, yung Form 2F na po yan, na request ng RLA at TOR po ninyo, naka-attach po yan, at yung Form 2F na yun, yung form, nasa baba, may i-fill out po yung registrar po ninyo. Tapos, may tatak po dapat, may seal po dapat, at yung school po ninyo mismo, ang mag-send through DHL, FedEx, depende na po yan, sila po mismo ang mag-send papunta sa New York Board of Nursing. Hindi po ikaw. So, dapat yung school po ninyo, school to institution po, kumbaga school to school, kasi or school to college of nursing sa New York. So, sila po yung mag-send, hindi po ikaw. So, ang gagawin nyo lang po ninyo, or yung representative po ninyo, ay magbayad. So, may po yan, may fee po yan. So, bayad sa school, bayad sa request, at siyempre, bayad sa FedEx. Alright? Now, yan ang dalawa yung napaka-importante, yung Form 1F at Form 2F. Now, yung Form 3F is optional. So, optional lang po siya. Or, pwede nyo gawin, or pwede nyo gawin, or pwede hindi nyo gawin. Kung meron kang Philippine RN, pwede po kayong pumunta sa PRC para mag-request po niyan. At yung PRC po mismo ang mag-send ng request po ninyo papunta sa New York Board of Nursing. Pero kung wala po kayo niyan, or ayaw nyo gawin yan kasi dagdag sa bayad, kung nag-budget po kayo, so, pwede nyo po hindi gawin. So, pero kung gusto nyo gawin nyo po, dapat ang PRC mismo ang mag-send ng request or ng result papunta sa New York Board of Nursing. So, ganun lang po kadali guys. Sobrang easy step at maghihintay lang po kayo ng ATT po ninyo. ATT yung authorized to test. So, kung na-approve po yun, ATT, tapos magpa-schedule na po kayo sa person's view ng exam. So, ganun lang po kadali yung process. Tsaka, ganun lang. Pero yung waiting time is around 6 months. So, 6 months po yung pinakamataas ng ATT kasi mas
mas mahaba pa yata ngayon, no, sa pagkakalam ko. So, ganun lang po siya, guys. Ganun lang po mag-apply ng ATT sa New York Board of Nursing. Ganun lang po kadali. Kaya, good luck and God bless, nurses. So, congratulations for in advance. Baka, ano. So, yan. At sana naintindihan po ninyo. Kung naintindihan nyo po, please like and subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page. So, maraming salamat po, guys. Ako po pa si Jan. See you again in the next vlog. Bye. Thank you for watching. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. To God be the glory.